welcome back to my channel. Atin po ako ng kasal. Nandito po tayo sa Ordanita Garden Resort. 33 years na po kayo. Sa loob ng 33 years, Brother Mark and Sister Josephine, hindi nyo mararating ang mga kalalagayan ninyo kung hindi tayo sa inyo. Pasok po tayo. So sa oras na ito, ito muna, makikita muna ang ating mga kasama. Ayan po sila. Ay, hello. Pahinga ka doon. Ate. Hello. I'm sorry. So Brother Mark and Sister Josephine, ito yung pagkakataon upang ipakamdam nyo sa kanila yung pagpapasalamat. Ito yung pagkakataon upang sila yung harapin at sabihin ang dapat yung sabihin sa mamaya, iiwan na rin nyo yung pag-ibig, binata, pag-ibig, binalaman nyo at kayo yung magkatayo na yung sarili nyo. Kaya napakahalaga na yung mga pasmas ng inyong mga magulang ay ipag-alog nila sa inyo. At hindi sa lahat ko na rin yung pagkakataon upang sila upang kayo yung magpasalamat sa kanila. Sapagkat hindi mararating yung mga kalalagayan ninyo kung alam na kayo ngayon ay may kaya nyo ng buhay yung sarili ninyo, aling na kayo ay stable na sa inyong mga buhay, pero kung hindi dahil sa inyong mga magulang, hindi nyo mararating ang inyong kalalagayan ninyo. Kaya sa oras na ito, binibigyan ko kayo ng 30 segundo upang harapin ninyo ang inyong mga magulang at ito yung pagkakataon upang magpaalam ang pasalamat at sabihin sa kanila ang salitang tayo na thank you, tayo na ay tunay magdapat. Pag nag-distribute tayo ng mga invitation, makakapasok yung walang so sino mo ang unang nagsasalita? So gentleman's first or ladies first? So gentleman's first or ladies first? So Sister Josephine, yan. So sa loob ng 33 years, kaya nato sinabi sa mga magulang, ay sinabi na thank you, my soul, my time. So ito yung tamang pagkakataon na upang karapin yung mga magulang mo. At sabihin mo kung ano yung laman ng manilog mo. Sabagkat hindi tayo daw ang pagkakataon. Siyempre pagkakataon sa Sister Josephine para harapin mo sila at sabihin mo kung ano yung gusto mo sabihin. So bibigyan kita ng 5 segundo upang harapin sila, yakapin, halikakat, kung ano yung gusto mo sabihin nila sa kanila. Marami ng musitang dumating, mga kapatid. So let me now welcome, ladies and gentlemen, the people who will take great part in making this wedding rites a possible one for Mark and Josephine. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the members of the bridal entourage. Music, please. First to march, ladies and gentlemen, the officiating minister of today's wedding ceremony, Reverend Pastor Alex Moras.
Sister Josephine, sa mga makapalan po at mayroon daw nanay na kagaya niya. So, talagang nakakalupot talaga ito ng pangalan. Pero salamat at nakakapagpilihan namin Diyos. Tapos paralan hindi natin kaya po sa nakalimutan, kahit po sa sarili ng pamilya. At kung ikaw ay pinagpalang iyong pinagpalang namin sa Panginoon, patuloy mo bahagi ng pagpapalan ng panginoon natin. Kasi sabi na ko ngayon sa sulat, ang mga anak, dahil ang mga magulang, pagkakilin ng alakit ng pangako, itinhawan ng buhay at lalawin ng buhay dito sa Lord. So Brother Mark, pag ka ng sumunod, ayan. So ito yung pagkakataon mo upang
Mayroon ka bang alam na rason at dahilan kung matuloy ang inyong kasal ni Sister Josephine? So, hindi ka ba pinikot? Hindi ka tinutukan ng konsilyo? Hindi ka tinutukan ng baril? Hindi ka inakit? Hindi ka binayaran? So, ibig sabihin, bukal sa iyong loob upang pakasal kay Sister Josephine. So, Sister Josephine, mayroon ka bang alam na dahilan kung hindi matuloy ang kasal ni Natin? So, hindi ka ba pinili? Ayan. Hindi ka ba binayabang o binataan o tinakot o inakit o ano pa? So, ibig sabihin, bukal sa inyo upang pakasal kay Brother Mark. Okay, kung ngayon, hindi ko na kayo maghawak kamay. Ayan. At sumunod kayo sa akin, Brother Mark. Harapin mo siya. Una sa lahat, salamat ako sa inyo. Sa pagdalo. Hindi ko akalain na magiging tayo na muna. High school pa lang tayo. Nadadaanan lang natin isa dito, hindi tayo magpapansinan. Parang wala lang. Tapos, after like many years na nag-usap tayo, kinumusta kita, tapos nagsimula doon, usap tayo ng kami ni Max. Tapos, nagkakibulpan, gano'n. Sabi ko, hindi ko muna daw siya liligawan. Sabi ko sana, hindi ko siya liligawan. Tapos, hindi na napigilan kaya, nung niligawan ko siya, naging kami, tapos pinaka ko na alagaan kita, tsaka kahit anong mangyari, ganyan ko lang ako para sa'yo, susuportahan kita, at saka yung mga dalawa natin. Ako. Yun lang. Yun lang. Okay, so Sister Josephine, tandaan mo yung boss niya sa'yo, nandyan lang siya, so suporta siya, mamahalin kaya. Ayan, so tandaan mo yun. So Sister Josephine naman, ano yung may papangako mo ngayon? Ano yung boss mo sa magiging future husband mo? So pagkatanggang ngayon ay binata at dalaga pa kayo. Ayan. Mark, thank you sa lahat ng sacrifices mo para sa amin. Sobrang talagang inako mo na sila ng parang tunay mo talagang anak. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagtrato mo ng ganun sa mga bata. Especially din, thank you kasi nung panahon sobrang down ako sa buhay na parang hindi ko na alam paano ulit magsimula. Saan ako ulit? Kung paano ulit ang buhay ko. Pero God is good kasi binigay ka niya na palaging nandyan na nakakausap ko. Ang sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kahit huwag mo na akong bigyan ng lalaki pa sa buhay, okay na ako. Basta ang puso at isip ko, ituon mo lang ko sa dalawang anak ko. Okay na ako, sabi ko. Okay na po ako dito sa Taiwan na nag-work. Dito na lang ako hanggang pagtanda ko. Yun yung plan ko sa sarili ko before. And then, alam ko, ang kasal na ito ay plano ng Panginoon sa atin. Kasi, sabi ko nga sa nanay ko, Nanay, sabi po ng mama at papa ni Mark, siya daw po yung pinakamabait nilang anak. Yun po yung sabi. Kasi po, sa totoo lang, in doubt po yung family ko. Sabi nila, sigurado ka ba sa lalaking yan? Baka mamaya lukuhin ka lang. Kilala mo ba talaga? Yun po yung sinasabi ng family ko. Pati po mga kapatid ko, sabi nila, kilalanin mo muna siya. Pero, nung kinausap ko po ang nanay ko, sabi ko, Nanay, sabi po ng tatay at nanay niya, siya po yung pinakamabait na anak niya. Sabi po ng nanay ko sa akin, anak, pag ang isang lalaki ay mabait na nung bata pa, mabait yan hanggang pagtanda niya. Yan po yung sabi ng nanay ko. And then po, napaka-generous at kind-hearted po ni Mark.
every time po nagkakausap kami nung nasa US pa po siya, ako naman po ay nasa Taiwan. Nakikita ko po kasi sa kanya yung sincerity niya sa akin. Although, marami kong nanliga. Oy, dami. Ang haba ng hair. Marami po mga nanligaw sa akin sa Taiwan, di lang po doon, pati dito sa Philippines. Pero sabi ko, parang mas sincere sa akin si Mark. Nakikita ko sa kanya yung parang father figure sa mga bata. Kasi tinatanong ko niya yung mga anak ko every time na nagkakausap kami. So doon po ako na, parang doon ako na lumapit yung loob ko sa kanya. And then, ang promise ko sa iyo, Mark, kahit ano mangyari sa buhay natin dito sa Pilipinas, hindi kita iiwan. At sabi ko nga sa'yo, ipinag-pray ko kay God na kung bibigyan man ako ng lalaki, si Mark na po yung God, huwag mo nang ibigay sa iba. Kasi baka lukuhin na naman siya. Yan po talaga yung prayer ko. Kasi, nag-start po kami as a friend. So, sharing stories po kami ng mga past life namin. And then, yun na lang po yung naipag-pray ko. Sabi ko, Lord, siya na lang. Para hindi na siya lukuhin. And then, yun, may papangako ko sa'yo talaga na hindi kita iiwan. Nandito lang ako palagi sa'yo na alagaan ka at mamahalin kayo ng todo. So palakpakan nga po natin si Mark at si Josephine. So bagaman talaga nga pong napakadaming story ang inyong paglalakbay hanggang sa talagang kayo ay pinagtakpo ng ating Panginoon. Talagang kayo po yung para sa isa't isa. Sabi nga po ng banal na kasulatan, all things work together for our own good. So maraming nang pinagdaanan si Sister Josephine, ganun din si Brother Mark. Pero ito yung plano ng ating Panginoon na kayo dalawa ay magsasama. So manalangin tayo. Salamat Panginoon sa mga pangako ni Brother Mark at Josephine sa isa't isa na sila yung magmamahalan hanggang sa kanilang hapon pagtanda. Silyuhan mo ito ng iyong banal na dugo upang ang mga pangako nito Panginoon ay hindi mo nila makalimutan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen din Amen. So pwede na pong maupo, Brother Mark, Sister Josephine, at sa oras walang ibang ulo ngayon ng pag-asawa, walang sa'yo nakaatang yung pag-aasawa, sa'yo mali na nakaatang yung pag-aasawa. So ibig sabihin, ikaw yung magiging provider ng inyong pagsasama. At higit sa lahat, wala din kong ibang taga-protekta ngayon kay Sister Josephine kundi ikaw, Brother Mark. Ayan. So kapag pupunta kayo sa tindahan at hinabol tayo ng aso, huwag ikaw yung unang tatakbo. Ano? So, di ba, rin makagat ka ng aso, maprotektahan mo lang yung asawa mo. So, yan yung sinisimbolo na ikaw ngayon yung taga-protekta sa kanya sa ano bang mga pangalit na pwede dumating sa iyong asawa. So, pangalawa, na siguro na makikita po natin ang iba kundi yung cordon. Yan, yung tali ng pang-asawa. So, kung means, Brother Mark and Sister Josephine, ibig sabihin yan, mayroon na kayong hangganan sa isa't isa. Ayan. Ibig sabihin yan, tali na yan, ayan, ay talagang nakatali na kayo, hindi na kayo malaya. Kaya huwag nyo kakantahin yung kantang sana dalawa ang puso ko. Yan. Hindi, mali po yung kanta na yun. Sapagkat yung nag-iisa na nga lang yung puso mo, nalilito ka na, di mas lalo na pagdalawa yung puso mo. So ibig sabihin, kung may pupuntahan ka, Brother Mark, kailangan mong ipaalam kay Sister Josephine. Is ganun din sa'yo, Sister Josephine, kung mayroon na pupuntahan, kailangan mong ipaalam kay Brother Mark. Sapagkat kayong dalawa ay nakatali na. So may limitasyon na ang isa't isa sa inyo. Hindi na buhay, binata at dalaga ang isa't isa sa inyo. Kung saan pwede kayong pumunta kahit hindi kayong mapaalam at pwede kayong dumating anumang oras pag gusto nyo dumating sa inyong mga dalaga. Lalahanin mo, Brother Mark, pag may punong-puntahan ka, sabihin mo kung anong oras ka darating. Kasi si Sister Josephine naghihintay yan, nakaliho na, naghihintay na sa kwarto. Kaya hinihintay ka. Ayan. Kaya yan yung simbolo niya. Pangatlong simbolo na makikita po natin yung mga kandila. So ang kandilang ito ay una sumisimbolo sa ating pong Panginoong Kristo. Sabi ng banal na kasulatan, ako ang ilog ng sanlibutan, ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi siya lumalakad sa pagdiliman, bakit siya ay nasa liwanag. At ang pangalawang simbolo ng kandilang ito
walang iba kundi kayo, mag-asawa, Brother Mark and Sister Josephine. Kayo yung simbolo ng kandila na yan. Na yung, ibig sabihin, yung pamilyang inyong itatayo ay kayo yung magiging ehemplo at kayo yung magiging ilaw, lalo na sa inyong magiging anak pagdating ng panahon. Kung ano yung nais yung maging pagdating ng inyong mga anak, kailangan makita nila sa inyo. Kung sasabihin nyo sa inyong mga anak, huwag kang makikipag-away, kailangan hindi nila kayo makita na nag-aaway. Okay? Pag sinabi nyo sa inyong anak, huwag kang magsusugal, kailangan wala kung hindi nila kayo nakita nagsusugal sapagkat pag ano yung sinasabi nyo sa kanila at nakikita nila sa inyo, nalilito yung mga bata. Kaya Brother Mark, Sister Josephine, sa pamilya ninyong itatayo, kayo yung maging una, mga pagulang o guro nila. Ayan. At maging ilaw naman kayo sa inyong pamilyang itatayo. So muli po tayo makakarinig ng isang awit. Ayan, isang awit, background song ulit, mga minamalabatin, habang tatanggalin muli yung board at tatanggalin po yung belo at hahayaang nakasindi yung ating kandila. Ayan, so wala po yung ating okay, so nasan po yung mga ibang simbolo, yung pong singsing. Ayan, so nasan yung ring bearer po natin, yung test po natin, paki-assist po, yung atin pong ring bearer po. So ito po, yung okay, so ito po yung ating singsing. Ayan, so ito po yung simbolo ng kanila nga pong pagsasama. Ayan. So, ang singsing po, mga minamahal na kapatid, ito po ay simbolo, Brother Mark and Sister Josephine, ang singsing na ito ay simbolo na mayroon nang nagmamay-ari sa inyo. Ayan. Ano? So, Brother Mark, Sister Josephine, sa panahon na makakita kayo ng medyo mas maganda, mas medyo sexy, medyo macho, Brother Mark, makakita ka ng medyo mas maganda, medyo sexy, panghinaan ka ng loob, tandaan mo sa araw na ito, tignan mo yung daliri mo, ano? Kasi mayroon nang nagmamay-ari sa'yo. Yan. Ganon din sa'yo, Sister Josephine, sa panahon na panghinaan ka ng loob. Yan. Tignan mo lang yung daliri mo. So, alalahanin mo na mayroon nang nagmamay-ari sa'yo. At higit sa lahat, tinawag kayong nubyo at nubya. Ayan. Si Brother Mark ay tinawag na nubyo. Ayan. Na ibig sabihin, sa Tagalog, Brother Mark, wala nang ibang pinakamagandang tanawin sa paningin mo, kundi si Sister Josephine na lamang. Ayan. Ganon din sa iyo, Sister Josephine, tinawag kang nubya. Na ibig sabihin niyan, wala nang stop-over. Ayan. Wala nang stop-over. Kung tayo po'y magbibiyahe, papuntang Manila, kung minsan mayroon po tayong sinasakyan, ayun, Manila, ay sabi niya, Cubao, bayan daon. Sabi niya noon, bago ka makapunta sa Cubao, mag-stop over ka muna sa daon. So, tinawag kang nubya, Sister Josephine, ibig sabihin niyan, kapag may pupuntahan ka, kailangan wala nang stop over. Kung minsan, doon po nag-uumpisa yung hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. Bakit? Kasi, isang minuto lang na lalakarin ni Mrs. nagiging 2 oras. Bakit? Kasi ang dami mong stopover. Kung minsan nakita niya yung kaibigan niya, 1 oras na makikipag-usap. Nakita niya yung kumari niya, 1 oras na nakikiusap. Kamantalang si Mr. Ayan, si Brother Mark, nandun na sa kwarto, nakaligo na, naghihintay na. Kanina pa kay Sister Josephine. Kaya tinawag kang nubya. Na ay nubyo, na kung saan wala nang stopover, kailangan pag may pinuntahan, diretso uwi agad sa bahay. So, mayroon po tayong mapapansin sa singsing, mga minamahal na kapatid. Nang singsing na ito ay wala pong umpisa at wala pong hangganan. So, ibig sabihin, ito po ay continuous. So, kung ito po yung simbolo ng pagmamahalan ni Mark at ni Josephine, ibig sabihin po nito, continuous yung kanilang pagmamahalan. Walang hanggan sa kayo ay tumanda sapagkat ito yung simbolo ninyo. So, sa bagay pa na makikita po natin sa singsing, ito po ay kulay ginto. Yan. Ginto po ang pinakamataas na uri ng metal. So, ang ginto po kapag pinaraan mo sa apoy, lalong kikinang, lalong kikintab,
at lalong kikislap. So ibig sabihin kung ito yung palatandaan ng inyong pagmamahalan, Brother Mark, Sister Josephine, dumaan man sa maraming pagsubok, dumaan man sa apoy, at maraming problema yung inyong pagsasama, lalong sasarap, lalong kikitab, at lalong kikislap yung inyong pagsasama. May kasabihin nga po tayo sa Ilocano, sabi ko nila sa Ilocano, sabi nila, umulunod, umiiwas ka. Brother Mark, ayan, kunin mo yung singsing. Kunin mo yung daliri ni Sister Josephine at isuot mo sa kanya at sumunod sa akin. Hawakan ko yung kanyang Sister Josephine, marang ka sa kanya. Harapan mo siya. Ang singsing na ito, ang sinasay ko sa bilang na mag-ahang tapat, oras, pag-isay, pag-inagili, pag-ibig. Mark, ang singsing na ito ay sinusot ko sa iyo bilang tanda ng aking tapat, wagas, dalisay, at umaling ng pag-ibig. So, nasan pa po yung ibang, madali lang kayo nakatayo, nasan pa po yung ibang simbol po, yung ating pong coin bearer, nasan po, pakiasin po yung ating pong coin bearer po. Ayan. Yung ating pong baseman, nasan po yung baseman po natin, pakiasis na lang po yung coin bearer po natin. Ayan, yun po yung ating coin bearer. Okay, so narito po yung pera. So ang pera po ay napakahalaga sa mag-asawa. Ayan. Minsan na minamahal kapatid, unang-unang pinag-aawayan ng asawa dahil sa pera. So ang pera po ay hindi masama. Ang pera ay mabuti. Kaya nga po may babala po ang ating banal na kasalan. Sabi po niya, huwag mong itigil ang salapi sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. So kung dahil sa salapi, pwede kang pumatay. Dahil sa salapi, pwede kang magnakaw. At dahil sa salapi, pwedeng magkahiwalay ang mag-asawa. Kaya nga, Brother Mark and Sister Josephine, huwag niyong pag-awayan ang pera. Ayan. So, kayo'y binigyan ng abilidad, binigyan ng lakas ng ating Panginoon. Gamitin niyo yan para maghanap ng pera. Ayan. So, pag-usapan ninyo kung sino, kung paano ninyo hahanapin ang pera. Pero sa tulong ng ating Panginoon, hindi niya kayo pababayaan, sasamahan niya kayo at ibibigay niya ang lahat ng inyong pangailangan, lalo na sa inyong pag-uumpisa bilang mag-asawa. Brother Mark, tanggapin po ang aras sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at ibigay mo sa kamay ni Sister Josephine. So, walang natira, Brother Mark? Wala kang binulsan? So, ibig sabihin yan, Brother Mark, lahat ng mga pagpapalang dadaan sa kamay mo, ibibigay mo kay Sister Josephine. Lahat ng mga pera na kikitain mo, ibibigay mo kay Sister Josephine. Dahil ikaw ang lalaki, ikaw ang tagapagtaguyod ng inyong pagsasama. Hindi naman natin minamasama sapagkat meron pong mga babae na siyang naghahanap buhay. Pero depende pa rin po yan sa pag-uusap ng mag-asawa. Pero ang pinaka-bottom line, ang lalaki po ang tagapagtaguyod ng pagsasama at pag-aasawa. Yung Sister Josephine, lahat ng mga pagpapalang ibibigay sa iyo, si Brother Mark, ingatan mo. Dahil ikaw ang tagapag-ingat ng lahat ng mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos kay Brother Mark na ibinibigay naman niya sa iyo. Ikaw ang tagapag-ingat ng inyong mga ikinabubuhay. So mayroon pa po bang ibang palatandaan? Nasa po yung Bible bearer po natin. Bible bearer po, pakibigay po yung Biblia po natin. Wala na yata yung Bible po natin. Wala. Okay, nasa po yung Bible bearer po natin.
Okay, so narito po ang salita ng ating Panginoon. So ang salita ng ating Panginoon ay napakahalaga. Sabi po ng aklat po ng Matthew, Kapitulo 4, versikulo 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Brother Mark, Sister Josephine, sabi kanina ni nanay mo na maging sentro ng inyong pagsasama ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Brother Mark, Sister Josephine, huwag niyong hahayaan ang aklat na ito. Maglaan kayo ng oras, maglaan kayo ng panahon para magbasa ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat dito niyo masusumpungan ang lahat ng inyong mga kailangan. Paano kayo magiging kung paano kayo magtatagumpay bilang mag-asawa, kung paano ka magiging mabuting asawang lalaki, kung paano ka magiging mabuting asawang babae, at kung paano ka magiging mabuting ama at maging mabuting ina, masusumbuhan mo lang dito sa salita ng ating Panginoon. Pakipatong niyo yung inyong mga kamay sa salita ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, pagpalain mo pong mag-asawa nito, Panginoon, hayaan mong maglaan sila ng oras upang basahin ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tanggapin ninyo ang salita ng ating Panginoon. Ayan, palakpakan nga po natin si Brother Mark at Sister Josephine. So sa oras na ito, mga minamahal na kapatid, tayo po ay makakarinig ngayon ng isang awit at tayo po ay darako ngayon sa pagpipirma ng kontrata. Ayan. So, Sister Josephine, Brother Mark, alam ko galing kayo ng abroad. Alam ko nung abroad kayo, mayroon kayong mga kontratang pinirmahan doon. Maybe yung iba sa inyo, 5 years contract. Marahil Sister Josephine, 2 years contract, nag-extend po siya ulit. Ganun. Hindi ko alam kung ilang taon yung naging kontrata nyo sa abroad. Pero ang kontrata ngayon na hawak ko, hindi ito pang 3 taon na kontrata. Ang kontratang hawak ko ngayon ay hindi pang 5 taon. Kundi ang kontratang hawak ko ngayon, ito yung sinasabi natin yung lifetime contract. Na kayo ay pipirma na rito, ay habang buhay na kayo tuturing na mag-asawa sa paningin ng tao at higit sa lahat sa paningin ng ating Panginoon. So, pwede pag-ibaba muna yung Bible at pwede pa po lumapit yung mga ninong at mga ninang dito upang saksihan po nila yung pagpipirma ni Brother Mark at ni Sister Josephine sa marriage certificate of marriage na kung saan ay pipirmahan po nila yung kanilang pagsasama sa hapon na ito. So, habang nakakarinig tayong background, so, ayan. So, pwede po tayo mga ninong, mga nilang, lumapit po tayo dito. So, continuous na lang po natin yung background habang bumipirma po yung ating pong, ayan, para kayo po mga ninong at mga nilang ang sasaksi sa pipirmahan po nilang certificate of marriage. Sino po? Yung signature ng husband. Mauna nga, Brother Mark. Come on, ladies! Isa na naman sa palakpakan for Team Pride, the maid of honor and the bridesmaids. Okay, sa may dance area. Alright. So let's do it again. So ladies, forward, forward. Ready? Go! Okay, stop natin yung music. Uulitin daw nila. Kalimutan nila lahat ng nangyari. Kailangan niyo pa ba si Kapitan? O hindi na? Okay. Ready na mga mare? Sa gitna yung maid of honor. Sa gitna yung maid of honor. Okay. Ready? Okay na mga mare? Ready na? Alright, hit it!
Sige, ilipat daw kung saan yung chorus. Yung may uyuyunan. Ang yun ang nais nila. Sige, pagbigyan mo na. O, doon sa may chorus part. Gather around there. Alright, now let's move on with Mones, Andrew Beaches, Christian Livignano, Mark Dornia, John Cabanada, Mark Raven Omidosa, Justin Pascua, Brian Steve Calixto, Carlos Maganes, Adriana Badin, R. John Omidosa, Amir Curtis Pulido, Andrew Omidosa, and Tita Marlene. Palakpakan naman natin, Team Girl! Sige. Formation po. Forward, 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 forward. Paano kayo kikilos? Okay. Ready na, boys? Ready? Ang hindi sasayaw, hindi daw kakain. Hindi sasayaw, hindi kakain. Okay, music? Yan na, mga jumbo hotdog. Yes, kakain po, kakain. Sabay-sabay. Ready? Yes. Kakain ka tonight. Ay, ito, pasalit kumain na sa gitna. Palapakan naman natin ang team group kahit yung iba para may pinagdadaanan. Pag po kayo mag-alala kami din may pinagdadaanan. Alright, set aside kayo dito. Gentlemen. Yeah. Come on everybody, give your standing ovation and a sounding applause for the new Mr. and Mrs. Mark Kikis. Join the meeting. Love your hands. Come on everybody. Center please. Come on. Team group, team right. Join the couple. Love kayo sa kanila. Love it, love it. Come on, let her dance. Join the meet. And get ready to jump. And jump. Si Maria parang nagpa-party lang, oh. Alam ba? Ayun, palapakan natin ang bago kasal, everybody. We have Mark and Josephine. Thank you so much. And may I request everybody to please remain standing as we open the celebration with a prayer and a blessing as well. And for that, we would like araw na ito yung special. Alright. Josephine, dapat tinahag mo ng mahigpit ang husband mo. Okay? Do not go over it as well. Alright. Mark! In 3, 2, 1, kiss! 10, 9, 8, 7! Tingnan niyo naman parang gigil na gigil sila. 6, oh. Naghiwalay ulitin! Ulitin! Pag nagkahiwalay ulitin! 10, 9, 8, 7, 6, kaliwa kanan. May movements. Palagpakan natin ang bagong kasal, everyone. Nagpa-picture na ka? Nagpa-picture na ka? Tagal mo pala. Akala ko ng 5 months. Dati nun tita, nila. So much.